Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Miguel Santos at ngayon, ating tatalakayin ang paksa tungkol sa panghihina ng mga binti na may kaugnayan sa pagtanda at ang papel na ginagampanan ng mga mahahalagang bitamina. Ang artikulong ito ay tumatalakay sa panghihina ng mga binti na nararanasan ng mga taong lampas sa edad na 16, isang karaniwang sintomas ng sarcopenia o pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ipinapaliwanag nito kung paano ang mga kakulangan sa bitamina D3, B12 at B1 thiamine ay nag-aambag sa problemang ito at kung paano makakatulong ang tamang pag-inom ng mga ito sa pagpapanumbalik ng lakas. Narito ang kumpletong pagsasalin ng orihinal na teksto sa Filipino. Pagkatapos umabot ng 60, naranasan mo na ba ang panghihina ng iyong mga binti? Kailangan mong itulak ang iyong mga tuhod para makatayo. Ang pagbubuhat ng mga pabigat ay maihahambing sa pag-akyat sa hagdanan at minsan, ang paglakad lang sa sala ay nakakawala na ng iyong balanse. Iniisip ng karamihan na ito ay bahagi lang ng pagtanda. Ngunit narito ang katotohanan. Tunay nga, isa ito sa mga unang senyales ng sarcopenia o pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Dagdag pa rito, nangyayari ito ng tahimik. Walang sakit o pamamaga-edema hanggang sa kailangan mo na ng tulong para makatayo mula sa isang upuan. Ngunit heto ang magandang balita. Ipinakita na 3 mahahalagang bitamina lamang ang maaaring makatulong na maibalik ang lakas ng binti sa loob lamang ng ilang araw. Ang tamang sustansya sa tamang oras ng walang mamahaling therapy o mahirap na ehersisyo. Ang 3 mahahalagang bitamina na kailangan ng bawat senior ay ipinapaliwanag sa video na ito. Kasama na kung paano nagre-resulta sa mahina at mabigat na mga binti ang mga kakulangan at kung paano ito pagsasamahin ng ligtas at epektibo para sa mabilis na paggaling. Ito ay hindi tsismis o usapang pangkalusugan lamang. Ito ay sinusuportahan ng tunay na pananaliksik, mga klinikal na pag-aaral at dekada ng propesyonal na kadalubhasaan. Sundan ninyo ako hanggang sa dulo. Ipapakita ko rin sa inyo ang isang regimen ng bitamina na napaka-epektibo ngunit hindi sinusunod ng karamihan. Pakisabi po kung saan kayo nanonood ngayon bago tayo magsimula. Huwag mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At tandaan, i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan mula sa Senior Health Tips. At gusto kong malaman kung kasama ko kayo ngayon. Kung nakaka-relate kayo sa video na ito, i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi, i-type ang 0. Pagkatapos ng edad na 60, unti-unti ngunit kapansin-pansin ang pagbabago sa iyong katawan. Nagiging mas marupok ang iyong mga buto. Bumagal ang daloy ng iyong dugo, ang iyong mga kalamnan, lalo na sa iyong mga binti, ay nagsisimula ring humina. Hindi napapansin ng karamihan na ang unang panghihina ay karaniwang nangyayari sa mga binti na ginagawang mahirap kahit ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad o pagtayo. Ayon sa American Geriatric Society, ang mga taong lampas 60 ay nawawalan ng 1 hanggang 3% ng kanilang mass ng kalamnan taon-taon, kahit na normal ang kanilang pagkain at maganda ang pakiramdam. Ibig sabihin, sa loob lamang ng taon, maaari kang mawalan ng hanggang 15% ng lakas ng iyong binti nang hindi mo namamalayan. Kaya bakit ito nangyayari? May 3 pangunahing dahilan. Ang unang dahilan ay kakulangan sa bitamina. Habang tayo ay tumatanda, mas kaunting asido ang ginagawa ng ating tiyan
at nababawasan ang kakayahan ng ating bituka na sumipsip ng sustansya. Ito ay humahantong sa mababang antas ng bitamina D, B12 at B1 na lahat ay mahalaga para sa pag-urong ng kalamnan at pagpapadala ng signal sa mga nerbiyos. Ang pangalawang salik ay mahinang sirkulasyon. Ang mas mabagal na sirkulasyon ay nangangahulugang mas kaunting oxygen at mineral ang natatanggap ng iyong mga binti. Ang resulta, maagang pagkapagod, mabigat at pagod na mga binti at madalas na pamumulikat. Ang kakulangan sa pisikal na aktibidad ang pangatlong salik. Ang mga matatanda na mas kaunti ang paglalakad o umiiwas sa hagdanan ay nagkakaroon ng panghihina at pagliit ng mga kalamnan sa binti. Bukod dito, kahit na may regular na ehersisyo, hindi ganap na makakabawi ang mga kalamnan kung walang tamang nutrisyon. Ang magandang balita ay sa pamamagitan ng pagpupuno ng 3 kulang na bitamina na ito. Posibleng maibalik mo ang lakas ng iyong binti sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, tingnan natin ang mas malapitan ang bawat bitamina at alamin kung paano ito gumagana. Magsimula tayo sa isa na hindi iniinom ng karamihan sa mga senior citizen. Ang vitamin D3 ang switch na muling nagpapagana sa lakas ng binti. Ang vitamin D3 ay higit pa sa nakikita ng mata. Gumagana ito na parang master switch. Muling pinapagana ang iyong buong skeletal, muscular, at neurological system. Dito nagkakaproblema. Pagkatapos ng edad 60, lubhang bumababa ang kakayahan ng iyong katawan na gumawa ng mahalagang sustansyang ito. Nagninipis ang iyong balat habang nababawasan ang iyong pagkabilad sa araw, bumabagal ang iyong atay, bato, at ang pag-convert ng bitamina D. Dahil dito, nagsisimulang isara ng iyong katawan ang mga mahahalagang proseso, humihina ang iyong mga kalamnan, nagiging mabigat ang iyong mga binti, bumabagal ka, pinakamasama sa lahat. Nagsisimula kang mawalan ng balanse dahil kulang ka sa bitamina D3. Bakit napakahalaga ng bitamina D3? Tinutulungan ng bitamina D3 ang pagsipsip ng calcium na kailangan para sa matibay at malusog na buto, ngunit simula pa lang yan, tinitiyak din nito na maayos ang pag-urong ng iyong mga fiber ng kalamnan. Tinutulungan ang iyong mga nerbiyos na magpadala ng impormasyon ng maayos at pinakamahalaga, pinipigilan ang pagkasira ng kalamnan muscle atrophy na unti-unting nangyayari habang tayo ay tumatanda. Ang iyong katawan ay nagiging mahina at hindi matatag tulad ng makina ng isang lumang sasakyan. Kapag wala kang sapat na D3, paano mo malalaman kung kulang ka sa bitamina D3? Ang mga babalang senyales ay panghihina ng binti, lalo na sa pag-akyat ng hagdan, pagkapagod sa pagtayo o paglakad, pamumulikat ng binti sa gabi, hirap sa pagpihit o mabilis na paghakbang, at matinding sakit sa iyong balakang, tuhod o sakong. Dagdag pa rito, ang ilang tao ay maaaring makaranas ng bahagyang pagkabalisa, pagiging magagalitin at hirap sa pagtulog sa gabi. Bagamat ang mga minor na sintomas na ito ay karaniwang napagkakamalang pagtanda, sila talaga ay maagang senyales ng kakulangan sa bitamina D3. Ano ang sinasabi ng mga siyentipiko sa UK? Sinuri ng mga mananaliksik mula sa University of Birmingham ang mga matatanda na higit sa 65. Ang lakas ng binti ng mga kalahok ay tumaas ng average na 19% pagkatapos lamang ng 5 araw na pag-inom ng 800 IU ng bitamina D3. Ayon sa isa pang pag-aaral sa China, ang mga senior na uminom ng D3 supplement at gumawa ng kaunting ehersisyo ay nagkaroon ng malaking pagtaas sa lakas ng kanilang binti at balanse sa loob lamang ng ilang linggo. Bukod pa rito,
Ayon sa data mula sa Geriatric Data Center ng Harvard, ang mga matatandang may mababang antas ng bitamina D3 ay may 40% na mas mataas na panganib na mahulog o mga ilangan ng ospitalisasyon kaysa sa mga may normal na antas ng D3. Malinaw ang mensahe. Pinoprotektahan ng bitamina D3 ang iyong istruktura ng buto at ang iyong kalayaan. Paano ito gumagana? Kapag bumalik sa normal ang iyong antas ng D3, mas epektibong nasisipsip ng iyong katawan ang calcium. Hinihikayat ang paglago ng mga bagong fiber ng kalamnan. Pinapabuti ang pag-urong ng kalamnan at oras ng reaksyon. Binabawasan ang tago na pamamaga sa tissue ng kalamnan at ginagawang mas madali at walang sakit ang paggalaw. Sa madaling salita, muling pinapagana ng bitamina D3 ang iyong mga kalamnan at kasukasuan. Anong dosis ang inirerekomenda ng mga eksperto? Ang 800 hanggang 1,000 international units IU bawat araw para sa malusog na matatanda na lampas 60 at 1,500 hanggang 2,000 IU araw-araw para sa mga individual na may kasaysayan ng pagkahulog o malinaw na nagpapakita ng mga senyales ng kahinaan. Sa ilalim ng pangangasiwang medikal, inumin ang bitamina D3 sa umaga o maagang hapon para sa pinakamahusay na pagsipsip at laging pagkatapos ng pagkain na naglalaman ng malusog na taba tulad ng salmon, itlog o langis ng oliba. Dahil maaaring makaistorbo sa pagtulog ang D3, hindi ito dapat gamitin bago matulog. Sapat na ba ang pagkain sa kasamaang palad? Hindi ito madali. Tingnan natin ang mga numero. Ang 100 gramo na isda ay naglalaman ng mga 500 IU. Ang isang itlog ay may 40 IU lamang. Ang isang baso ng gatas na mayaman sa bitamina ay may humigit kumulang 100 IU. Para makuha ang 1,000 IU mula sa pagkain lamang. Hindi kakayanin ng karamihan sa mga senior na kumain ng matatabang isda, itlog, at gatas araw-araw. Ito ang dahilan kung bakit madalas kinakailangan na uminom ng bitamina D3 supplement. Sino ang dapat isaalang-alang na uminom agad ng supplement? Kung ikaw ay higit sa 16, ang iyong pangunahing prioridad ay dapat ang bitamina D3. Kung kumakain ka ng plant-based diet na mababa sa dairy at seafood, may osteoporosis o pananakit ng kasukasuan, pakiramdam ay hindi matatag o nahulog na dati, o bihira lumabas ng bahay. Ilang mahahalagang paalala. Sa kabila ng pagiging ligtas ng D3 sa pangkalahatan, ang matagal na labis na paggamit ay maaaring magdulot ng mga problema sa mga sensitibong individual. Ang matagal na paggamit ng higit sa 4,000 IU araw-araw ay maaaring magresulta sa hindi regular na tibok ng puso. Bato sa bato mula sa mataas na antas ng calcium, sakit ng ulo, constipation, o pagduduwal. Ito ang mahalagang bahagi. Gamitin ang tamang dami sa tamang oras at regular na subaybayan ang iyong mga antas. Mahalaga ang bitamina D3 sa pagtulong sa mga matatanda na maibalik ang lakas ng kanilang binti. Ang switch na ito ay muling nagpapagana sa iyong mga sistema ng kalamnan na unti-unting bumagal. Kung tama ang pag-inom, mapapansin mo ang mga pagbabago sa loob ng ilang araw. Tulad ng mas magaan na hakbang, mas malakas na binti, at mas kumpiyansa sa lahat ng iyong paggalaw. Ang vitamin B12 ay nagpapanumbalik ng kalusugan ng nerbiyos, balanse, at kumpiyansa sa binti. Pag-usapan natin ang bitamina B12, isa sa pinakamahalaga ngunit madalas na kinaliligtaan na supplement para sa mga matatandang lampas 60. Tulad ng alam mo, sinusuportahan ng bitamina B12 ang enerhiya at memorya. Ngunit hindi ito alam ng karamihan.
Ang komunikasyon sa pagitan ng iyong utak at kalamnan, lalo na sa iyong mga binti, ay nakasalalay sa bitamina B12. Pinapanatili nitong mabilis ang iyong mga reflex, koordinado ang iyong mga paggalaw, at malusog ang iyong mga nerbiyos. Kapag bumaba ang iyong antas ng B12, nagiging malabo ang koneksyon sa pagitan ng iyong utak at kalamnan. At ang mga unang sintomas ay madalas na nagsisimula sa iyong ibabang bahagi ng katawan. Ano ang nangyayari kung kulang ka sa B12? Kung ang iyong antas ng B12 ay mas mababa sa optimal, maaari kang makaranas ng mga sintomas tulad ng pag-iinit, pangingilig, o pamamanhid sa iyong mga paa, panghihina sa iyong mga binti, lalo na kapag nakatayo o naglalakad. Pakiramdam na hindi sumusunod o natutulog ang iyong mga binti. Hirap sa pagbalanse kahit sa patag na lupa, kawalan ng katatagan, o kailangan ng tulong kapag naglalakad. Ang ilang mga tao ay nakakaranas din ng pagkalito, cognitive fog, pagkalimot, pagbabago ng mood, at banayad na depresyon. Madalas na unti-unti ang pag-unlad ng mga sintomas na ito. Maraming senior ang naniniwala na sila ay tumatanda lamang. Sa katotohanan, ito ang mga klasikong palatandaan ng kakulangan sa B12. Bakit mas laganap ang kakulangan sa mga matatanda? May dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay hindi sapat na pagsipsip. Habang tayo ay tumatanda, mas kaunting asido ang ginagawa ng ating tiyan, lalo na kung umiinom ka ng mga gamot tulad ng omeprazole o ranitidine na nagpapababa ng asido sa tiyan. Sa kapaligirang mababa ang asido, mas mahirap makuha ang B12 mula sa pagkain. Ang pangalawa ay ang mga restriction sa dieta. Ang mga produkto ng gatas, karne, isda, at itlog ay halos ang tanging pagkain na naglalaman ng bitamina B12. Ang pagkain ng diet na mataas sa halaman o mas kaunting karne ay nagiging dahilan para ikaw ay maging mas sensitibo. Kahit na may masustansyang diet, maaaring hindi sapat ang nasisipsip ng iyong katawan. Ito ang nagpapaliwanag sa mataas na prevalence ng kakulangan sa B12 sa mga taong lampas 60. Ano ang sinasabi ng mga siyentipiko? Ang epektong mababang B12 sa mobility ng mga matatanda ay ipinakita sa maraming pananaliksik. Ang mga senior na 65 pataas na may mababang antas ng B12 ay mas mabagal maglakad, may mas mababang balanse, at higit sa 2 beses na mas malamang na mahulog sa susunod na taon kumpara sa mga may normal na antas, ayon sa isang pag-aaral mula sa Oxford University sa United Kingdom. Sa isang randomized study na inilathala sa Journal of Gerontology, binigyan ang mga senior ng iba't ibang dosis ng bitamina B12 araw-araw sa loob ng 8 linggo. Iniulat ng mga kalahok ang pinabuting lakas sa ibabang bahagi ng katawan, mas mabilis na reaksyon, at nabawasan ang pamamanhid at kawalan ng katatagan pagkatapos uminom ng mga supplement. Hindi lang nakakatulong ang B12 para mag-isip ng mas malinaw, kundi pinapanatili rin nito ang balanse at kontrol ng iyong katawan. Ang paraan ng paggana ng bitamina B12 sa katawan. Hinihikayat ng bitamina B12 ang pagbuo ng proteksyon na balot na bumabalot sa iyong mga nerbiyos. Pinapadali nito ang metabolismo ng enerhiya, ang paggawa ng mga pulang selula ng dugo, pinabuting paghahatid ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan, at mabilis at tumpak na mga mensahe mula sa utak patungo sa mga kalamnan. Bilang resulta, nakukuha ng mga kalamnan ang enerhiya na kailangan nila para gumana. Ang kakulangan sa B12 ay nagiging sanhi ng pagpalya ng iyong mga nerbiyos, maling interpretasyon ng mga utos ng iyong kalamnan, at pakiramdam na hindi konektado ang iyong mga binti. Sino ang pinakamalamang na maapektuhan ng kakulangan sa B12? Mas malamang na magkaroon ka ng mababang B12 kung ikaw ay higit sa 60.
regular na gumagamit ng mga acid blocker o antacid. Lumipat sa isang vegetarian or low-meat diet, may diabetes at umiinom ng metformin, nagdurusa sa mga kondisyon sa gastrointestinal tulad ng IBS or gastritis, regular na umiinom ng alak, o nagkaroon ng operasyon sa gastrointestinal o pagbaba ng timbang. Kung naangkop ito sa iyo, sulit na magpasuri ng dugo upang malaman ang iyong antas ng beta-lilit mga tagapagpahiwatig na madalas na hindi pinapansin. Ang ilang mga tao ay maaaring hindi makaramdam ng karaniwang pamamanhid o pangingilig. Sa halip, sila ay nagiging malamya o nakakabitiw ng mga bagay. Isang maliit na sakit ng ulo, pagkapagod na nagpapatuloy kahit pagkatapos magpahinga, o paminsan-minsang paninikip o pananakit ng paa. Ang lahat ng ito ay mga senyales na sinusubukan ng iyong katawan na sabihin sa iyo ang isang bagay. At kung mas maaga kang kumilos, mas mabilis kang gagaling. Ano ang iminungkahing dosis ng B12? Para sa mga taong higit sa 60, ang pang-araw-araw na pag-inom ng 500 to 1,000 mcg micrograms ng methylcobalamin ay ligtas at epektibo. Methylcobalamin. Bakit? Dahil ito ang aktibong anyo ng bitamina B12. Magagamit ito kaagad ng iyong katawan nang hindi na kailangang i-convert. Dahil bumababa ang rate ng conversion sa pagtanda, mas makikinabang ang mga senior dito. Ito ay magagamit bilang chewables, sprays, sublingual tablets na natutunaw sa ilalim ng dila. At iba pa, mas mainam na inumin ito kasabay ng tanghalian o sa umaga dahil ang tsaa at kape ay maaring makahadlang sa pagsipsip. Makakakuha ka ba ng sapat sa pamamagitan lamang ng pagkain? Sa teorya, ngunit sa pagsasagawa, ito ay malamang na hindi. Ganito karami ang B12 sa pagkain, 3 onsa ng atay ng baka ay may halos 17 GMC, 3 onsa ng isda, mga 4.5 mcg, isang malaking itlog, kalahating miligram lamang, untasa ng gatas, 1 mcg, sa makatuwid, kakailanganin mong kumain ng maraming isda, produkto ng gatas, o atay bawat araw upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Para sa karamihan ng mga matatanda, isang suplemento ang mas praktikal na opsyon. Ligtas ba ito? Natutunaw sa tubig ang bitamina B12. Ibig sabihin, inaalis ng iyong katawan ang anumang sobra. Ito ay napakaligtas. Kahit sa mataas na dosis, walang kilalang nakamamatay na antas ng B12 sa malusog na individual. Gayunpaman, mangyaring kumonsulta sa iyong manggagamot kung mayroon kang mga talamak na problema sa bato o umiinom ng mga pampanipis ng dugo. Kung hindi, para sa karamihan ng mga tao, ang mga B12 supplement ay isa sa pinakaligtas at pinakaepektibong paraan upang mapalakas ang enerhiya, mapabuti ang paggana ng nerbiyos, at maibalik ang kontrol sa mga binti. Mga totoong kwento, totoong epekto. Maraming matatanda ang nag-uulat na mas matatag ang pakiramdam kapag naglalakad. Bumabalik ang pakiramdam sa kanilang mga paa, mas may kumpiyansa sa pagtayo, at kahit na mas mahimbing ang tulog kapag nawala ang kanilang mga sintomas sa nerbiyos. Lahat salamat sa isang bitamina na hindi natin pinapansin. Bukod sa pagiging brain vitamin, ang bitamina B12 ay isang movement vitamin. Ibinabalik nito ang koneksyon sa pagitan ng iyong utak at katawan. At kapag malinaw ang mga linyang iyon, mas mabilis tumugon ang iyong mga kalamnan, mas malakas ang pakiramdam ng iyong mga binti, at bumabalik ang iyong kumpiyansa. Kung nakakaranas ka ng kakaibang pakiramdam, panghihina ng paa, o hirap sa pagbalanse, huwag itong balewalain. Tingnan ang iyong B12 at ibigay sa iyong mga nerbiyos kung ano ang kanilang hinahanap.
Ang susi sa pag-iwas sa pagkapagod at pagpapalakas ng enerhiya ng kalamnan ay vitamin B1. Walang duda na alam mo kung paano sinusuportahan ng bitamina B12 ang komunikasyon mula sa nerbiyos patungo sa binti at kung paano tinutulungan ng bitamina D3 ang paglaki ng kalamnan. Ang thiamine, na isa pang pangalan para sa bitamina B1, ang huling nawawalang piraso sa puzzle. Kung pinapagana ng D3 ang mga ilaw at ikinokonekta ng B12 ang mga linya. Ang bitamina B1 naman ang nagbibigay ng kuryente o aktwal na enerhiya. Kailangan ito ng iyong mga kalamnan para gumalaw. Kung wala ito, hindi makakagalaw ang iyong mga kalamnan. Kahit matibay ang iyong mga buto at matalas ang iyong mga nerbiyos, mauubusan ng gasolina ang iyong katawan kung walang B1. Ano ang bitamina B1 at bakit ito napakahalaga? Ang thiamine, isa pang pangalan para sa bitamina B1, ay mahalaga para sa metabolismo ng enerhiya. Ibig sabihin, pinapadali nito ang proseso kung saan ang pagkain, lalo na ang carbohydrates, ay ginagawang ATP o magagamit na enerhiya. Ang ATP ang nagpapagana sa bawat paghinga, bawat pag-urong ng kalamnan at bawat paggalaw. At dahil ang iyong mga binti ang pinakamalaking kalamnan sa iyong katawan, kailangan nila ng tuloy-tuloy na supply. Kapag mababa ang iyong B1, ang iyong mga kalamnan ay nakakaramdam ng bigat, mabilis mapagod at hirap makabawi sa anumang gawain. Mga senyales ng posibleng kakulangan sa bitamina B1. Inilalarawan ng maraming taong lampas, 6-2, ang mga maagang palatandaan na ito pakiramdam na mahina o labis na pagod ang mga binti. Kahit hindi gumagalaw, pamumulikat ng kalamnan, lalo na sa mga binti calf o paa. Pakiramdam na mabigat at hinihila kapag gumagalaw. Hirap sa paghinga, dyspnea kapag umaakyat ng hagdan. At paminsan-minsang pakiramdam na pagod o nahihilo pagkatapos tumayo. Ang ilang mga tao ay maaari ring makaranas ng pagkapagod sa pag-iisip, pagkawala ng gana, at pangkalahatang kawalan ng motibasyon na gumalaw. Ito ay mga karaniwang senyales ng mabagal na metabolismo sa mga kalamnan. Madalas, mahalaga ang papel ng B1. Ano ang nagiging sanhi ng kakulangan sa B1 sa mga senior? Mayroong ilang mga dahilan. Ang una ay pagbaba ng pagsipsip. Habang tayo ay tumatanda, bumababa ang kapasidad ng ating digestive system na sumipsip ng thiamine mula sa pagkain. Ang pangalawa ay ang paggamit ng mga gamot. Ang B1 ay inilalabas sa ihi ng mga diuretic na karaniwang ginagamit para sa mga problema sa puso o mataas na presyon ng dugo. Ang metformin na may mga antibiotic ay maaaring makaapekto sa antas ng B1. Ikatlo, pag-inom ng alak. Kahit ang katamtamang pag-inom ng karaniwang alak tulad ng wine o beer ay maaaring makapinsala sa pagsipsip ng B1 sa mga matatanda. Ika-apat ay ang mahinang dieta. Sa maraming na prosesong pagkain, inaalis ang B1 at kung kumakain ka ng mas kaunting whole grains o legumes, maaaring masyadong mababa ang iyong pagkonsumo. Ano ang konklusyon ng mga mananaliksik? Isang pag-aaral noong 2021 sa Tokyo University sa 300 matatandang individual sa pag-aaral, halos 30% ay may mababang antas ng B1. Ang mga individual na ito ay mas mabagal din kumilos, may mas mahinang mga binti, at madalas magreklamo ng pagkapagod ng kalamnan. Matapos uminom ng mga supplement ng B1, karamihan ay nagpakita ng kapansin-pansing pagtaas sa enerhiya, distansya ng paglalakad, at pag-akyat sa hagdan. Pananaliksik mula sa Journal of Neurological Sciences.
Ang mga pasyenteng nakakaranas ng talamak na pagkapagod sa binti ay binigyan ng 100 ml ng thiamine araw-araw. Pagkatapos ng 7 araw, sinabi ng 82% na bumuti ang kanilang tibay. Mas kaunting pananakit at bigat sa binti ang iniulat ng 68%. Walang anumang masamang epekto. Paano sinusuportahan ng B1 ang iyong mga binti? Pinapagana ng bitamina B1 ang pangunahing sistema ng paggawa ng enerhiya ng iyong katawan, ang Krebs cycle. Ito ay nagbibigay daan sa iyong mga selula ng kalamnan na mapanatili ang kanilang lakas at tono sa buong araw. Mas mabilis na gumawa ng ATP at mas mabilis na makabawi mula sa mga paggalaw. Bukod dito, pinapadali ng B1 ang paglalakbay ng mga signal ng nerbiyos, lalo na sa mga peripheral nerve na kumukontrol sa iyong mga binti at paa. Ito ay parang sinusubukang magmaneho ng kotse na walang gasolina kapag kulang ka sa B1 nun. Lahat ay gumagana, ngunit walang gumagalaw. Gaano karaming B1 ang kailangan? Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dosis ay 1.2 mg lamang para sa mga lalaki at 1.1 mg para sa mga babae. Gayunpaman, para sa mga matatandang may sintomas, mas mataas na dosis ang madalas na ginagamit para sa therapeutic benefit. Madalas na ipinapayo ng mga doktor sa mga senior na may mga problema sa nerbiyos, pagkapagod o panghihina sa kanilang mga binti na uminom ng 50 hanggang 100 mg bawat araw. Ang magandang balita, natutunaw sa tubig ang B1, kaya ang sobra ay ligtas na maaalis sa pamamagitan ng ihi. Anong oras sa isang araw ang pinakamainam na inumin ito upang makatulong na mapalakas ang mga antas ng enerhiya sa buong araw? Kainin ang B1 sa umaga. Laging inumin ito pagkatapos kumain. Mainam na may kasamang protina o malusog na taba. Iwasang inumin ito kasama ng kape, alak o black tea. Maaring hadlangan ng mga ito ang pagsipsip. Posible bang makakuha ng B1 sa pamamagitan ng dieta? O, ngunit kailangan mong maging intentional. Ang mga pagkaing mayaman sa B1 ay kinabibilangan ng mga lamang loob at karne ng baboy. Legumes tulad ng beans at lentils, sunflower seeds, at whole grains tulad ng brown rice o oats. Gayunpaman, karamihan sa mga matatanda ay hindi sapat ang kinakain sa mga pagkaing ito araw-araw. At ilang mga sakit o gamot ay nagpapahirap sa kanila na sumipsip nito. Sa makatuwid, kung hindi ka sigurado o kamakailan ay nakaranas ng kakaibang pagkapagod, mas mainam na opsyon ang isang suplemento. Sino ang dapat isaalang-alang na mag-supplement ng B1 kung meron kang type 2 diabetes? Dapat mong ipasuri ang iyong antas ng B1 o ibalik ito sa pamamagitan ng isang ligtas na pang-araw-araw na dosis. Kung umiinom ka ng maraming alak, umiinom ng mga gamot na humaharang sa asido, diuretic o metformin, may hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang o pagkawala ng gana o nakakaramdam ng pagod kahit pagkatapos ng banayad na ehersisyo sa iyong mga binti. Ligtas ba ito? Oo. Ang thiamine ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na supplement para sa mga matatanda at kinikilalang ligtas kahit sa mataas na dosis. Gayunpaman, kung umiinom ka ng gamot o may mga problema sa atay o bato, mangyaring kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula ng mataas na dosis ng B1, tunay na resulta. Pagkatapos lamang ng 3 o 5 araw ng B1, maraming senior ang nagsasabing mas masigla ang kanilang pakiramdam.
Bumabalik ang pagnanais na maging aktibo at kusang gumalaw. Nagiging mas madali ang paglalakad. Hindi na gaanong nakakapagod ang pag-akyat sa hagdanan. At mas magaan ang pakiramdam ng mga binti. Ito ay parang paglalagay ng gasolina sa isang makina na matagal nang pumapalya. Sa huli, maaaring hindi ang bitamina B1 ang pinakakapansin-pansin na item. Hindi ito gaanong binibigyan ng pansin tulad ng D3 o B12 para sa mga matatandang nagdurusa sa mga isyu sa enerhiya, pagkapagod ng kalamnan o kabigatan ng binti. Gayunpaman, ito maaaring ang isang salik na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Pinapagana nito ang mga kalamnan sa iyong katawan, na ibabalik ang sigla, binibigyan ka rin nito ng lakas, direksyon, at ginhawa para malagpasan ang araw. Kung pakiramdam mo ay pagod, mabigat, o hindi konektado sa iyong katawan, huwag baliwalain ang B1. Minsan, ang pinakamalaking epekto ay nagmumula sa pinakasimpleng pagkain. Ano ang pinakamahusay na paraan upang pagsamahin ang tatlong bitaminang ito? Ngayong alam mo na kung paano nakakatulong ang bitamina D, bitamina B12 at B1 sa iyong mga kalamnan sa iba't ibang paraan. Ang susunod na tanong ay kung paano pagsamahin ang mga sustansyang ito para makuha ang pinakamahusay na resulta. Ang solusyon ay nasa tamang oras at pagiging simple. Una, pag-usapan natin kung kailan iinumin ang bawat bitamina. Ang vitamin D3 ay pinakamainam na inumin sa umaga, pagkatapos mismo ng almusal. Lalo na kung ito ay naglalaman ng masustansyang pagkain na mataas sa taba tulad ng yogurt, itlog, o kaunting abokado. Bakit? Dahil ang D3 ay fat-soluble. Kailangan nito ng taba para maabsorb ng epektibo. Ang vitamin B12 ay pinakamainam na inumin sa maagang hapon o bandang tanghali. Ang pag-inom ng B12 ng masyadong gabi ay maaaring makagambala sa pagtulog dahil pinapataas din nito ang pagiging alerto. Iwasang inumin ito kasama ng kape o tsaa. Maaring pahirapan ng mga inuming ito ang pagsipsip. Ang vitamin B1 ang iyong panggatong sa umaga. Inumin ito kasama ng iyong unang pagkain sa araw. Mainam na isang masustansyang almusal na naglalaman ng protina at whole grains. Palalakasin nito ang iyong antas ng enerhiya sa buong araw at posibleng mapabuti ang iyong kakayahang mag-concentrate. Ito ay isang simpleng pang-araw-araw na halimbawa. Ang almusal ay binubuo ng isang nilagang itlog, isang vitamin D3 pill, isang vitamin B1 tablet, at isang maliit na mangkok ng Greek yogurt. Ang tanghalian ay binubuo ng steamed veggies, inihaw na salmon o tofu, at isang vitamin B12 tablet o lozenge. Sa ganitong setup, nakukuha ng iyong katawan ang tamang sustansya sa tamang dami at sa tamang oras. Pag-isipang uminom ng multivitamin. Kung kasalukuyan kang umiinom ng multivitamin, basahing mabuti ang label. Tiyaking naglalaman ang formula ng tamang dami ng B1, B12 at D3 dahil maraming senior formula ang kulang sa dosis ng mga mahahalagang elementong ito. Tandaan din na ang ilang multivitamin ay naglalaman ng parehong fat-soluble at water-soluble vitamins. Dahil dito, inirerekomenda pa ring inumin ang mga ito kasama ng pagkain, alinman sa umaga o tanghalian, at hindi kailanman ng walang pagkain. Panghuli, ang mas marami ay hindi laging mas mabuti. Laging humingi ng payo mula sa iyong doktor o parmasyutiko at inumin ang mga gamot ng eksakto ayon sa direksyon, lalo na kung umiinom ka ng gamot o may talamak na karamdaman. Ang tatlong bitaminang ito ay gumagana tulad ng isang makinang may langis upang maibalik ang lakas, balanse,
at enerhiya sa iyong mga binti at sa iyong buhay kapag ininom ayon sa reseta. Mga tip sa kaligtasan at babala para sa paggamit ng bitamina. Makakatulong ang mga bitamina na maibalik ang kalusugan at sigla tulad ng anumang tool. Ngunit dapat itong gamitin ng may pag-iingat kapag bumisita ka sa botika. Lalo na kung ikaw ay higit sa sistom, tandaan ang mga mahahalagang hakbang sa kaligtasan na ito. Una, huwag dagdagan ang dosis sa iyong sarili. Dahil lang natural ang isang bagay. Hindi nangangahulugang mas marami ay laging mas mabuti. Ang pag-inom ng 2 o 3 beses sa inirekomendang dosis ay hindi magre-resulta sa mas mabilis na resulta. Sa katunayan, maaari pa itong makasama. Halimbawa, ang vitamina D3 ay natutunaw sa taba. Maaaring tumaas ng husto ang iyong antas ng calcium kung iinom ka ng sobra. 4 IU o higit pa araw-araw ng walang pagsubaybay. Maaari itong humantong sa pagduduwal, constipation, bato sa bato, o kahit pagkalito. Pangalawa, mag-ingat. Kung meron kang mga problema sa atay o bato, ang mga organ na ito ang responsable sa pag-breakdown at pag-alis ng sobrang bitamina sa iyong katawan. Kung hindi sila gumagana ng maayos, kahit ang karaniwang dami ay maaaring maipon at magdulot ng masamang epekto. Sa makatuwid, kung na-diagnose ka na may fatty liver, talamak na sakit sa bato, o anumang malubhang kondisyon, kausapin ang iyong doktor bago magsimula ng anumang supplement, lalo na ang mga fat-soluble tulad ng D3. Pangatlo, ang ilan sa mga masamang epekto ng bitamina ay madaling balewalain. Halimbawa, ang pag-inom ng mataas na dosis ng bitamina B6 sa loob ng maraming buwan ay maaaring magdulot ng pangingilig o pamamanhid sa iyong mga kamay at paa. Bagamat bihira, mas malamang na mangyari ito sa hindi sinusubaybayang pag-abuso. Ang labis na bitamina D3 ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pamumulikat, o mababang gana bago pa lumitaw ang mas malubhang problema. Laging maging alerto sa mga minor na pagbabago sa mood, lalo na kung nangyari ito pagkatapos uminom ng bagong bitamina. Panghuli, ipasuri ang iyong antas sa dugo. Kung umiinom ka ng D3 or B12 sa loob ng mahabang panahon, magandang ideya na magpasuri ng dugo tuwing 9 hanggang 12 buwan. Nakakatulong ito upang matiyak na umiinom ka ng tamang dami ng bitamina at hindi ka aksidenteng umiinom ng sobra o kulang. Sa kabuuan, ang pag-inom ng bitamina ay tiyak na makakapagpabuti ng iyong kalidad ng buhay. Ngunit ang susi ay maging maalam, maingat at maingat, lalo na habang tayo ay tumatanda. Kapag ininom ayon sa reseta, ang 3 simpleng sustansyang ito ay maaaring magbago ng iyong lakas, mobility at kalayaan. Maglaan tayo ng sandali upang magbalik tanaw. Kung ang iyong mga binti ay nakakaramdam ng panghihina, bigat, o kawalan ng katatagan kamakailan, hindi ito pagtanda, hindi ito imahinasyon mo, at higit sa lahat, hindi ito permanente. Nakita natin kung paano pinapalakas ng bitamina D3 ang iyong mga buto at kalamnan. Ibinabalik ng bitamina B1 ang iyong enerhiya at tibay, at pinapabuti ng bitamina B12 ang iyong mga nerbiyos at balanse. Sama-sama, ang 3 mahahalagang bitamina na ito ay bumubuo ng isang makapangyarihang trio na makakatulong sa iyong maibalik ang iyong lakas, kumpiyansa sa sarili, at mobility. Ngunit narito ang sikreto. Kailangan mong magsimula. Kung nangangahulugan man iyon ng pagsusuri sa iyong antas sa dugo, pag-inom ng supplement sa umaga, o pakikipag-usap sa iyong manggagamot, laging mas mabuti ang pagkilos kaysa sa paghihintay. Gusto kong marinig ang inyong panig.
Nakagamit na ba kayo ng alinman sa mga bitaminang ito? Nagbago ba ang iyong pangkalahatang antas ng lakas, enerhiya o balanse? Mangyaring ibahagi ang iyong kwento sa comment section. Habang mas marami tayong natututunan mula sa isa't isa, mas lalo tayong lumalakas bilang isang team. Salamat sa panonood. Bago tayo magsimula, pakisabi po kung saan kayo nanonood ngayon, huwag mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At tandaan, i-click ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan. At gusto kong malaman kung kasama ko kayo ngayon. Kung nakaka-relate kayo sa video na ito, i-type ang 1 sa comment section. Kung hindi, i-type ang 0. Isang malakas na hakbang sa bawat pagkakataon. Alagaan ang iyong katawan, pabusugin ang iyong mga binti,